Good morning to each and everyone. My name is Siti Faiza A. Abdullah and I am the first reporter in Chapter 12 titled Hong Kong, Macau, and Japan in 1888. So, without further ado, let's start. I left my country in order to give my relative peace. I am at any rate once more in a free land, breathing the free air of Europe by Jose Rizal. So, itong quote ni Rizal ay nagpapakita ng sakit at sakripisyo na ginawa niya nung umalis siya sa Pilipinas. I left my country in order to give my relative peace. Dito, sinasabi ni Rizal na hindi lang para sa kanyang sarili ang dahilan ng kanyang pag-alis. Kung mananatili siya sa Pilipinas, patuloy siyang hahabulin ng mga kaaway at pati na rin ang kanyang mga pamilya ay masasama at mapapahamak. Para maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang pamilya na sa Kalamba na laging hinahabol ng mga Praile at Kastila, mas pinili niyang umalis. Sa madaling salita, it was a sacrifice. Tiniis niya ang sakit ng pag-alis para makuha ng pamilya niya ang konting katahimikan. I am at any rate once more in a free land. Pagdating niya sa labas ng Pilipinas, nakahinga siya ng maluwag. Sa bansa natin, wala siyang freedom dahil bantay sarado siya ng mga kaaway. Lahat ng sulat, kilos o salita niya ay pinupuna at pwedeng gamitin laban sa kanya. Pero sa abroad, lalo na sa Europe, free siya. Wala siyang censorship, wala siyang direct na paninira ng mga praile. Breathing the free air of Europe. Ang free air ay simbolo ng kalayaan. Para kay Rizal, kahit mahirap ang lumayo, mas mabuti nang nandun siya sa lugar na kung saan kaya niyang ipahayag ang kanyang saloobin, magsulat ng malaya at ipagpatuloy ang laban gamit ang kanyang talino at panunulat. So, ang quote na ito ay pagpapakita ng sakripisyo ni Rizal para sa pamilya niya. So, pagkilala sa halaga ng freedom na wala sa Pilipinas noon pero meron sa Europe. Pagtanggap ng kanyang misyon na ipagpatuloy ang laban sa pamamagitan ng pagsusulat, research at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para balang araw ay makamit ng mga Pilipino ang kalayaan. Rizal forced to leave again. In February 1888, Rizal left the Philippines for the second time because of his enemies. He was now 27 years old, a practicing physician and a recognized writer. His first trip abroad was in 1882 at age of 21, when he was a hopeful student with the big dreams of helping his people. By 1898, he was bitter, sad, and disillusioned because of injustices in the Philippines. Still, he decided to continue his fight from other countries where his enemies could not harm him. Noong February 1888, napilitan na namang umalis si Rizal sa Pilipinas dahil sa mga kaaway niya. Second time na niya ito. This time is 27 years old na siya at isang doktor and a recognized writer. Kung noong unang 1882 na umalis siya is para mag-aral, full of dreams and idealism, ngayon is iba na. Malungkot na siyang umalis na parang nawalan ng pag-asa dahil sa mga injustice na nakita niya sa bansa. Pero kahit ganon, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang laban sa ibang bansa kung saan hindi siya kayang hawakan o saktan ng kanyang mga kaaway. Rizal trip to Hong Kong, February 3, 1888. Rizal left Calamba and Manila for Hong Kong after 6 months at home. He was sick and sad when he left. The trip was uncomfortable because he was sick while crossing the rough China Sea. He did not leave the ship during a stop at Amoy or Xiamen because he was not feeling well. It was raining heavily and he heard the city was dirty. So pagkatapos ng 6 na buwang stay sa Calamba, umalis si Rizal papuntang Hong Kong.
Malungkot at may sakit nang umalis. Nahilo pa siya at nasuka habang tinatawid ang alon sa China Sea. Dumaan sila sa amoy pero hindi siya bumaba ng barko dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Malakas rin ang ulan at narinig niyang marumi raw ang city. So, parang kwento lang ng isang taong umalis ng bahay na mabigat ang dibdib at katawan pero wala siyang choice kundi magpatuloy. Stay in Hong Kong. Rizal stayed at Victoria Hotel. He was welcomed by Filipino residents and exiles like Jose Maria Basa and Balbino Mauricio. A Spaniard named Jose Sainz de Veranda, a former secretary of Governor Terrero, followed Rizal secretly. It was believed he was sent by Spanish authorities to spy on him. So, pagdating ni Jose Rizal sa Hong Kong, tumuloy siya sa Victoria Hotel. Doon, sinalubong siya ng mga Pilipinong nakatira din doon, tulad ni na Jose Maria Basa at Balbino Mauricio, mga exiles mula pa 1872. So, ang exiles is ito yung mga taong na-forced para paalisin sa kanilang sariling bansa. Pero kahit sa Hong Kong si Rizal, hindi rin siya nakaligtas sa bantay ng mga Kastila. Sinundan siya ng isang spy, si Jose Sainz de Veranda, dating sekretary ni Governor Terrero. Pinaniniwalaang inutusan siya ng mga Spanish authorities para bantayan at i-report lahat ng mga kilos ni Rizal sa Hong Kong. Next is Letter to Blumentritt, February 16, 1888. Rizal wrote a letter expressing his bitterness. He was glad he could finally write freely without censorship. He explained how enemies accused him unfairly, spread lies, and even spied on him. He mentioned how fellow Filipinos offered him money to leave the Philippines, not only for his safety but also to protect others from being exiled. Rizal ended the letter saying he was sick, had to say goodbye to his family, and was heading back to Europe through Japan and the United States. Sabi dito, habang nasa Hong Kong, sumulat si Rizal kay Blumentritt para bang ibinuhos niya lahat ng sama ng loob. Masaya siyang nakapagsulat na siya ng walang censorship. Ikinwento niya kung paano siya pinarantangan ng mga kalaban na gumawa ng secret meetings kahit hindi naman totoo. Sabi pa niya, may mga kababayan siyang gustong tulungan siya financially para makaalis ng Pilipinas kasi takot silang pati sila ay madamay. Inamin din niyang umalis siyang may sakit at masakit para sa kanya ang iwan ang kanyang pamilya. Pero kailangan kasi pupunta siya ng Japan, US at eventually Europe para ipagpatuloy ang laban.